Kaya bang mabinta ba to? Mabinta ba to yung drama niya? Pero yung pulburon, mabinta talaga yan. Ay! Yung pinupunto ko ba, kung bibinta ba ito sa mga Pilipino, itong drama ni Nguyen tungkol sa pulburon. Pero pulburon, mabinta talaga yan. Okay, sige. Pakinggan natin, kasi isusuna man ito. So, anuhin na natin, tablahin agad natin ngayon pa lang. No? Sabi ni Emeline Ibuna, always daw mabintang pulburon. Alam yan, ni Dayon Junior, tanong nyo kay Maruhas. Okay, pakinggan natin. Ito lahat ang, which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat ay, in the last 3 years, we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin, which is the largest considering the time that we are putting it under the 3 years lamang. Tingnan nyo ha, narinig nyo yung sinabi niya, the largest drug haul daw sa kasaysayan. No, sa Pilipinas yan, sa kanya daw, kasama sa kanyang administrasyon. Sa Ravina and Family, magandang gabi ho sa inyo. Sabi niya, the largest daw. Hindi ba ho tayo dito natatakot, mga kabisdak? Galing na sa bunganga niya, no? Galing na sa bunganga niya yung sinasabi, the largest, so ibig sabihin, pinakamarami, na nahuli, na pulburon, no? Pero hindi ba ho kayo nagtataka? Walang durugista. Walang suspek. No? Walang sindikato na nahuli. Mantakin mo the largest. Putakin na, paano po? Paano yan nila nahuli? Saan po nanggaling yan? Sana, sabi ni Ate Chere, ganyan yung sinabi din niya, yung alitagtag scripted. Medyo sa totoo lang, kahit sumablay sila sa alitagtag, pag tiningnan mo yung alitagtag, medyo makapaniwala pa kasi may hinarap na suspek eh. Yung malaking tao. Pero ito, animal, yung suspek, engkanto. Engkanto, no? Sa Bisaya, tagulilong. Ano ba sa Tagalog yung tagulilong nga, mga kabisdak? Ano yan? Animal na ghost nga, multo, di ba? Hindi, yung tagulilong, merong word sa Tagalog, yung tagulilong. Pa-comment nga sa mga Bisaya, ano ba ibig sabihin sa Tagalog yung tagulilong? Invisible. Ayan, invisible. Ayan, tama. Invisible sa English. English pala. Invisible yung yung nagdala, suspect. Mantakin mo, pinaka-largest. Pinagmamalaki pa niya. Nandyan sa harap ng media. Itong mga timang ng mga media, hindi ba ko sila nagtanong dyan, Mr. President, sabi mo, ito ang pinaka-largest na drug haul sa kasaysayan. Tanong lang po namin, nasan po yung mga drug lords? Nasan po yung mga durugista? Baka pwede po, kahit anino man lang sana kung meron. Wala, as in, wala pong pinipresenta na suspect kung paano po yan. Sino yung may dala? Alam mo, pakinggan natin yung sagot niya. Malibad-barang ka. Ito. What will happen now is, kagaya yung nakikita nyo rito, no case filed, nor persons apprehended, dahil ito ay kinuha ng ating mga mangingisda, kinolekta nila, at na lumulutang na lang sa dagat at dinala sa ating mga authorities. Ha? Walang kinasuhan daw? Walang nahuli? Dahil daw yung mga mangingisda daw, nakita daw niya palutang-lutang at kinuha ng mga ngisda at dinala sa otoridad. Muntikan na nga niya masasabing magsasaka yung mangingisda eh. Pansin niya, magsasaka. Sos, kakuntian na sana kung diniretso niya yun, magsasaka, bisado na naman.
Meron bang ganito, guys? Putang ina. Ako sa akin, guys, sa kasaysayan ng Pilipinas, first time ko ito nangyari sa ating bansa. Na nakahuli ka, pinagmalaki mo, the largest, ang reason niya, wala daw nahuli pa, walang kinasuhan, kasi daw yung mga mangingisda, ay palutang-lutang daw itong mga syabo, at kinuha daw ng mga mangingisda, at dinala sa otoridad. Paano po lumutang yung syabo? Tanong ko. Siraulo ka mang sindikato ka, siraulo ka mang durugista ka, na yung syabo hinulog mo sa dagat. Hinulog mo sa dagat yung syabo? Ika. At kung hinulog mo sa dagat, baka siguro hinabol kayo ng mga otoridad. Kaya hinulog mo na lang sa dagat. Ang tanong, wala mang naiulat na naghahabulan ang mga otoridad at mga sindikato, basta lang lumutang. Putangin, ang tindi ngayon ng syabo, no? Marunong na rin mag-swimming sila, no? Ang mga pulburon ngayon. Sa Cagayan po ito, ayan, Santa Ana, sa Cagayan Valley pala ito, guys, no? Sa Cagayan, ayan, nakalagay dyan sa pakete, may nakano, floating shabu. Kung merong floating restaurant sa Lubok, Bohol, may bago ngayon, floating shabu. Ayan, courtesy by NGUM. Atay talaga. Ako, hindi ako naniniwala dito. Kahit siguro 1%, hindi ako naniniwala. As in, the largest drug haul sa bansang ito. Pero, ni isang Poncio Pilato na kinasuhan, na huli man lang, wala. Paano nangyari ito? Magikiro talaga ang Team Tungaw, no? Mga magikiro yung Team Tungaw. Sige nga, tuloy, oh. Kaya hindi na natin malaman kung saan nanggaling, kung anong barko ang nagdala rito. Ngunit, at least, basa sa... Hindi na daw malaman kung saan galing at kung anong barko ang nagdala dito. Mga inutil kayo. Yung Drug Enforcement Agency unit ninyo, mga inutil, mga hunghang. Meron kayong intelligence funds na dapat alam ninyo saan ito nanggaling, anong barko, utangin na bilyones yung intelligence funds ninyo. Na isang lead, wala ho kayong nalalaman dito. So, ibig sabihin nito, yung bibigyan natin ng bilyones na intelligence funds ay yung mga mangingisda. Kasi ang mga mangingisda man nakakuha, hindi man kayo. Ang sabi mo, binigay na lang sa mga otoridad ng mga mangingisda. Animal, mas magaling ang mga mangingisda. No? Ibang mangingisda ito. Ang hindi galunggong nahuli. Nahuli nila pulburon. Kung gino. Ako sa akin, utangin na to, milagro to, guys. Sabi ni Arlene, imposible din niya alam, ha? Pero ayon sa balita, dumaan sa Ilocos Norte. Hindi na alam niya. Walang barko. Hindi niya alam yung barko. Tangina, ganyan ka-largest na, ano? Parang sa pelikula lang yan. No? Mga otoridad ba? Na mayroong malaking shipment. Total, di ba sabi ho ninyo, magaling kayo, manghuli ng shabu, pulburon. Siyempre, may mga intel kayo. Lalo na ho yan, pinakamalaki, ipinagmamalaki mo. Aba ho, napaka-imposible, hindi nyo alam saan galing yan. Huwag nyo sabihin, galing sa Palacio de Polvoron yan. Ba't hindi nyo kayang pangalanan kung meron talagang may-ari yan? Di ba kaya tanim ho ito? Ako'y nagtatanong, ha? Again, nasa demokrasyang bansa ho tayo. Karapatan ho natin na tanungin itong gobyerno ni Marcos na ang yabang-yabang ngayon na nakahuli umano sila ng shabu. Saan ang galing yan? Sino yung drug lord? Anong barko? At kailan nangyari yan? Palutang-lutang dyan sa karagatan ng Cagayan. Sus ko, presidente na to, budol-budol. Sabi natin,
dito sa ganitong kalaki Aha. na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na shabu. Marami tayong nailigtas na mga kababayan natin. Ano daw? Nakahuli tayo ng ganitong karami na dapat ipapasok sa Pilipinas na marami tayong maligtas na kababayan. Putang ina, saan ba nakakuha yan? Saan ba nasabat yan? Hindi sa Pilipinas? Saan ba yung Cagayan? Di ba Pilipinas yan? Yawa na talaga to. Binuangan nyo. Ipapasok sana daw sa Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi sa Pilipinas nakuha yan. Saan lumulutang yan? Hindi sa Pilipinas? Saan lumulutang? Sa China? So, ang Cagayan, sakop na ng China? Oo nga pala, no, malapit sa China ang ano. Ipapasok daw sa Pilipinas eh. Puta, saan po yan nahuli? Di pa sa Pilipinas? Nahuli sa Pilipinas, ipapasok sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga, putang ina, may problema sila dito. May sabit sila dito. Walang maniniwala dito na tao. Dapat man sana, hinarap mo yan si Palaka o ito ang suspect. Di ba? Maniwala sana tayo doon. Hilig mo yung 21 church, sasabihin, no? Ito po, nakuha namin yung suspect. Anyan si Palaka, oh. Niwala sana kami. Largest, pinaka-largest. Tanga ruko-ruko. Ay, sabi daw, yung Cagayan Valley daw, hindi naman daw sakop ng Pilipinas. Arlen, Cagayan is Pilipinas din. Ay, putang ina, sabi niya, ipapasok daw sa Pilipinas sana. Pero sa Cagayan ho, nila na palutang lo, hindi nga nila nahuli. Putang ina, hindi mo pwedeng ipagmalaki yan, yor. Ang dapat yan bibigyan ng award, hindi yung Marcos admin, kundi yung mangingisda, kung sakaling totoo yan, kung hindi drama yan. Anong ginawa ng mangingisda? Sinundo yung droga sa ibang bansa, dinala sa Cagayan, pinasok na rin sa Pilipinas, senyor. Tangingot nito, oh. Sabi ni Nelson, hindi naman silang nakahuli, di ba, yung mga mangingisda na nagbigay sa kanila? Oo nga. Di ba sabi niya mangingisda? Pero sabi niya, nang ipapasok na daw sa Pilipinas, buti daw nakuha ho nila, hindi ho. Sabi mo, palutang-lutang. At ang nakakita, mangingisda. Anong papel ng PDEA? Anong papel ng government agencies? Anong papel ng gobyernong Marcos kung totoong itong animal na mga palutang-lutang na shabu? Wala kayong papel. Dapat yung mangingisda, binigyan nyo ho ng premyo. Kayo malas kayo, ha? Ako sa akin, ha? Kung ako presidente ng Republika ng Pilipinas, galit ako sa shabu, galit ako sa pulburon. Kung si tatay yan, tatay digong yan, yung mangingisda, hindi ko yan pauwiin. Kung totoo yan, ha? Putang ina, sa dami-dami yung nakuha mo, mangingisda ka, palutang-lutang, hindi lang isang bisis, nakaraming bisis na, 2 lugar, ha? 2 lugar po yun, palutang-lutang. Santa Ana, tsaka yung, basta 2 lugar yung nakalagay na end, di ba? 2 lugar. Nakuha daw ng mangingisda. Di ba ho? Sasabihin ko sa mangingisda, putang na, nakadalawa na kayo. Saan mo kinuha to? Ikaw, paano nyo nalaman na ito ay shabu? O, sa apare yung isa. O ngayon, hindi ko pauwiin yan, imbestigahan ko yung mangingisda na yan. Maski mangingisda, hindi nila kayang iharap dyan. Pangalanan nyo yung mangingisda na di umano'y nakahuli ng pinaka-largest na drug haul sa ating bansa. Putang ina, pang suna. No? Sus ko, Ginoo. Loy, oh. Na kung lumabas ito, ang mangyayari ay marami na namang magiging addict, marami na namang mamamatay sa overdose. Gaya nyo. Kung lumalabas daw ito, marami na namang magiging addict at mamamatay sa overdose. Lumabas na nga. Ano pa ba yan? Di ba lumabas? Oh. Kaya nga nakita ng mangingisda kasi lumabas.
Sira ulo ka mong ano ka? Drug lord ka? Kung ganyang karami iniwan mo sa karagatan, sige nga. Alam niyo po ba yung ano? Itong droga na to, sabi nga ni Badong kanina, kahit 1 kilo, talagang binabantayan nila yan. Alisto sila dyan. Pero kakaiba na ho ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos. Ang shabu tinatapo na lang sa karagatan. At yung mga mangingisda, hindi na po galunggong ang nahuhuli, kundi shabu na. Ganun na pala ngayon. Sa ambang lugar dyan, mangisda rin kami. Binta namin sa inyo, Nyor. Siguraduhin mo, Nyor. Di ka ma-overdose, Nyor, ha? Mikus. Budol-budol. Scripted. Putang scripted na yan. Wala pa kayong, suspect. Wala pa kayong hinarap kahit man sana mangingisda. Kahit man sana. Ilan ba yung mangingisda na yan? Iharap nyo yan. Iharap nyo sa media. Ipa-interview nyo sa media. Ipakwento nyo kung paano nila nasabat, nahuli, yung mangingisda. Kasi nagiging inutil ang Drug Enforcement Agency ni Bongbong Marcos. Mas magaling pa manghuli pa lang isda ng shabu. Kaysa mga government agencies na billions of billions ang pondo. Sabi ni Joy Lopez, bakit wala bang mga Coast Guard dyan? Putang ina, baka na. Oo nga. Tama ka yan, ma'am. Nasaan ba yung Coast Guard? Bakit mangingisda ang nakasabat yan? Nasaan yung Coast Guard at hindi binabantayan yung mga barko labas-pasok sa lugar na yan? Sa bagay kasi yung Coast Guard wala na sa daang karagatan ngayon eh. Coast Guard o kahit pa Philippine Navy siguro, no? Kasi ano ba yung nakikita ko ngayon sa MRT? Animal, ha? Coast Guard ba yan or Navy? Nagulat ako. Bakit tong mga to dapat sa dagat ho ito? Hindi ko nga alam sino ba sumasakay sa MRT. Tama nga, sabi ni Robis Isagani, Coast Guard nasa EDSA na. Ang tindi! Ang Coast Guard, imbis nasa dagat, alam niyo saan sa Pilipinas makikita ang Coast Guard? Nasa EDSA. Di bala. Nagtatraffic. Mga ubog! Na. Ayan, sabi ni Melondago, di ba? Ginagawang MMD ang Philippine Coast Guard. Animal talaga, oh. Only in the Philippines. Yung duty niya para sa dagat, ayan, napunta sa EDSA, sa kalsada. Ang tindi ng Coast Guard, no? Ang galing talaga ni Tariela. My God, I hate drugs. Sabi ni Kia, dito sa amin, binabantayan yung nagtutupad ng mga Coast Guard. Ang tangingot ang buhay ng Pilipino ngayon. Ginawang mga kiko itong mga Coast Guard. Alam mo yung Coast Guard, hindi rin pumalag. Pumalag sana kayo. Uy, Mr. President, nag-Coast Guard po kami sa pangalan palang Coast. Pangdagat po kami, hindi po kami pang EDSA. Ang tangingot, no? Sabi ni Ronaldo Bosbisdak, proper dyan, conduct ng investigation ang mangingisda at hirap sa media, period. Correct ka dyan, sir. Bakit siya nagsasalita? Siya ba nakahuli? Kasi siya gumagawa ng script. Sabi niya, may dagat din naman sa EDSA. Sa bagay, baka ngayon. Talaga. Lusot pa rin si Guisting Awards ng presidenting na walang kwenta. Tama nga, no? May dagat man kasi doon, ma'am, di ba? Oo, kababaha lang, galing ako doon. Animal, kaya pala. Lumusot din. O, kaya pala yung Coast Guard na sa EDSA kasi may baha doon. Kasi yung flood control na bangga ng barko, kaya kada ulan, ayan, may baha. Kaya yung Coast Guard nakahanda na para makarescue ng mga lulubog na mga bangka. Ay, hindi bangka. Nagbabantay ang Coast Guard sa EDSA
para sa mga lulubog na mga bus, mga sasakyan. Hindi na sila ngayon pang bangka lang, pang barko, kundi pang sasakyan din, pang jeepney. May malbuang nagago ng Pilipino talaga dito ni Ngwem. Marami na namang masisira ang buhay. Yan ay nabawasan natin dahil sa paghuli nitong patuloy nating paghuhuli ng mga pagpasok. Ito ang... Hay! Anong sentence yun? Dahil sa paghuli, patuloy natin ang paghuhuli ng pagpasok. Ano nang paghuhuli ng pagpasok? Ituwang! Hindi palang gago. Ang gulo mo! Naglibog kami! Patuloy ang paghuli ng pagpasok. Animal! Fake news ka, Ngwem. Fake news! Yung unang salta, ang sabi niya, ay mangingisda ang nakakuha nito at idinala sa kanila. Ibig sabihin yan, hindi ninyo hinuli mga tungaw. Kasi kung hinuli ninyo, may nahuli rin po kayong durugista. Wala po kayong hinuli. Dahil ang nagdala yan sa inyo mangingisda, inintrigar sa inyo, huli ba tawag doon? Baka mukhang may na-overdose na. Mukhang may na-addict na. Ano sa tingin ho ninyo? Yung nagsasalita, addict ba to? Nagtanong lang kami, ha? Kasi umpisa, ganda-ganda na sinasabi mo, mangingisda po ang nakakuha nito, ibinigay sa amin. Tapos ngayon naman, sinabi niya, patuloy ang paghuli, nakahuli ng pagpasok. Wala na, overdose gid. Hindi po kayo nakahuli, Mr. President. Ang liwanag ng sinabi mo, mangingisda ho ang nakakuha niyan. At ang mangingisda, hindi kasama yan sa enforcement agency ng ating bansa. Sila'y mangingisda. O bakit mo aangkinin na sabihin mo na huli mo? Hindi nyo nahuli. Kayo lang din po ang nagdali sa inyong mga sarili. Hindi ho sana sinabi nyo na lang, nasabat namin. Hindi sana, inaresto nyo na rin yung mangingisda. Gawin nyo na rin suspect. Sasabihin ninyo, nahuli namin yung mangingisda, may dala silang mga shabu. Nagpatintiro ang Philippine Coast Guard at mangingisda sa karagatan ng Cagayan. Mukhang kapanipaniwala pa ho, no? Kapanipaniwala para sa akin, ha? Ito wala as in. Hindi huli ho. Intrigar. Bunga, nung naging instruction ko sa ating mga otoridad, na dapat ang unahin natin tignan kung saan pumapasok ang malalaking shipment ng droga. At medyo namomonitor na rin natin, nakikita na rin natin. Mali ka! Hindi nakikita ng government agencies kung saan ang gagaling yung shabu na yan. Dahil hindi sila nakahuli at ayon sa'yo, Ngwem, hindi mo alam saang barko nang galing ito. Di ba sabi niya? Utangin ang kabudul-budulan ito. Ang liwanag ng sinabi ni Mr. Ngwem. Kaya wala po kaming nakasuhan, wala kaming na-apprehend. Kasi nga, hindi na namin alam kung saan ang gagaling ito at pati barko hindi namin alam. Tapos ngayon, sasabihin mo na patuloy na ninyo, alam na ninyo kung saan ito nang gagaling, itong mga animal na mga shabu na ito. Alam ba niya pinagsasabi niya? Tinatabla ko lang ho ito para hindi po tayo maloko pagdating ng SUNA ho. Yung kanyang mga pinagsasabi, buhol-buhol, yawards. Ano po, Lord, this is pahas. Mangingisda nakahuli, inaangkin nila, nakahuli daw sila, nahuli. Patuloy din ang paghuhuli.
Sinabi niya, walang alam sila kung saan ang galing na barko, lutang-lutang na lang sa dagat. Tapos ngayon, alam na daw nila saan ang galing. Ano ba talaga to? Naglibog niya. Ay, mga bubunista, tanganistang loyalista, tulungan nyo yung amo nyo. Hindi alam yung mga pinagsasabi niya dito. Ang isa pang katangian nitong paghuli nitong mga nakikita ninyong droga ay ang kooperasyon ng ating pangkaraniwan na mamamayan, mga mangingisda. Ay! Kinuha talaga sila muna ang nakahanap dito. Yung unang huli, ito yung... Anong kinuha? Kinuha talaga nila, sila muna ang nakakuha. So, ibig sabihin, mukhang kinuha ninyo mangingisda, ginagamit ninyong props. Kayo muna. Kunin nyo. Intigar nyo sa amin. Tapos, achievement namin ito. Tanging mo ito, presidente na ito, Ito yata yung nahuli, nauna eh. Eto, sila lang ang nakakita niyan. Pagkatapos niyan, dinala nila sa pulis at nagkaroon na ng joint operation para makuha ito, makolekta yung mga sumunod. Utangin na, no? Ano daw? Nakuha ng mangingisda, dinalahon sa mga otoridad at nagkaroon ng joint operation daw para makuha lahat. Akala ko ba dinala ng mangingisda na lahat? At ang sabi mo, mangingisda ang may nagdala nito, kumuha, dinala sa inyo. Ba't nagkaroon kayo ng joint operation pa? Nandiyan na nga yung siya po sa harapan ninyo. Di malang gago na to. Anong gagawin mong joint operation? Sinampal ka na nga ng sabo? Ito na nga ho. Sabi mo dinala? Nagkaroon pa kayo ng joint operation? Saan kayo ng joint operation? Sa Malacanang? Halagi atay Puta, nagkalabo-labo siya dito, no? Maganda siguro, maganda siguro i-presko natin tong mangingisda. Ewan ko lang kung magkatugma sila ni Dayunyor. Teka, anong sense? Nonsense yung sinabi mo na nagkaroon kayo ng joint operation. Kasi unang-una, pinangandakan mo na naman ngayon, nahuli daw ninyo. Pero lumalabas sa bunganga mo, mangingisda pala nagdala sa inyo. Tapos bakit kayo nagkaroon ng joint operation na itong shabu na ito, dinala na ito ng mangingisda sa inyo? Anong purpose doon? Anong sense doon? Nonsense. Di ba dapat magkaroon ka ng joint operation para meron kang mahuli na suspect, durugista, sindikato na pinanggagalingan na di umano ng shabu. Ngayon, nag-joint operation kayo, nasaan ang durugista? Nasaan ang sindikato? Putang ina, katakot-takot na joint operation yan. Kasi the largest drug haul sa kasaysayan ng ating bansa. Putang ina, dawat limpyo. Nagkaroon ng achievement pala itong mga otoridad ng dahil sa mangingisda. Walang kapagod-pagod. Nag-joint operation kayo, pero wala man kayong nahuli. Utang ina, malangsa. Amoy malangsa. Sige nga. Kaya't ganyan ang nangyari at kaya't nakikita ngayon ninyo gaano karami ang nakuha natin. So, what we will do now, titiyakin natin, ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. According to PDEA, we will be destroying, I would suggest that the press attend that, the destruction of the drugs, para makita ninyo. Kasi maraming nagsasabi at marami tayong dati, ngayon hindi na nagagawa. Anong dati? Naninisi ka pa, Sige nga, anong dati? Ngunit dati, alam natin, pag may nahuli, sabihin natin, 100 kilos, ang nagiging, ang sinisira na lang, kung ano ng balot ang ginagawa, ngunit 20 kilos na lang. Yung 80 kilos na natira, ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. Putangin na, kagagawan mo yan. Ikaw may sabi yan.
Ba't alam mo? Yung 80 kilos daw, binibinta pa rin daw, pinagbibili. Sana magiging bukas ang isipan ng maraming Pilipino dito sa drama, pambubudol ni WM sa nahuli umano nilang Shabu, the largest. Walang suspect, walang entrapment operation, wala talagang nahuli. Lumulutang lang sa dagat. Hindi nila alam saan ang gagaling barko. Nagkabuhol-buhol ang kanyang statement ho dito. Isa lang ang ibig sabihin niyan, pangsuna. Hindi ho ba sana? Pag ganyang karami mahuhuli, may hinarap na suspect dyan, sinong nakahuli, sinong hinuli, nagkakaroon ng press con para ma-interview ng mga media kung gaano ka-legit na ito'y nahuli ho nila. Sa kasawiang palad, walang ganun na nangyayari. Sino nagsasalita? Hindi PDEA. Hindi Coast Guard, hindi mangingisda, kundi yung presidente ng Republika ng Pilipinas. Para bang lumalabas na siya ang humuli ng sinasabi niyang the largest drug haul ng kasaysayan ng ating bansa.